DXAS 1116, Di Ustedes Radio Comunidad. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos días con ustedes todo. Assalamualaikum kaninyo katan. Mayong buntag kaninyong tanan. Well, sa muli po, ito si Kuya Carlo kasama si Kuya Joas para sa ating palatuntunang may kasama ka. Saturday na naman po, basta Sabado ganitong oras, alam na yan. Mga poging boses lang ang pogi ang maririnig nyo. At well, today at the same time, meron po tayong guest na talagang alam ko mabibless kayo. At maaaring sa susunod na mga panahon, maririnig nyo rin siya sa Family Matters. Well, dahil ang kanyang expertise ay para po sa ating pag-uusapan ngayon. Kuya Joas, bago tayo magpatuloy, bumati ka muna. Ayan, Kuya Carlo, magandang umaga sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Araw ng Sabado, araw natin to. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay. Kuya Carlo, November 22, 2025. Kumusta po kayo? Well, Joas, yun. Katulad ng ating mga preliminaries natin dalawa. Well, sa ngayon, hindi ako nakapagkape. Dahil masyado akong excited na makasama kayo. But at the same time, ako nga nandito ako ngayon sa Davao. Kaya sinabi ko nga sa'yo, baka hindi ako makasama sa'yo. I mean, pero dahil meron tayong guest, talagang kinancel ko ang lahat ng dapat kong gawin para makasama kayo. So Joas, again, subukan mo na introduce mo na yung guest natin. Dahil excited ko na marinig ang boses niya. Sige, Kuya Carlo. Mga kaibigan, kilalanin natin ngayon ang makakasama natin sa umagang ito. So, halina kayo. Pakinggan niyo po ito. Rio Pomer is a passionate autism advocate, a social entrepreneur, and a visionary CEO and founder of St. Pio Innovation Corporation, creator of Bridges Autism Application, a graduate of St. Paul University, Quezon City, and trained in enterprise planning at UP Open University. She builds inclusive and accessible support or solution that supports neurodiverse learners and families. A Wise Filipina 2024, BPI CS Saga 2024 awardee, and 2025 Impact Creativepreneur Fellow. Also, she was featured at the Manila Times as the 2025 Mother's Day special cover. Most importantly, mga kaibigan, she is a mother where her journey fuels her mission, driving the future where every child can thrive. Mga kaibigan, please welcome Miss Rio. Hello po, magandang umaga po. Hello po, Sir Carlo, Joash. Magandang umaga. Thanks for having me here and it's an honor po, Sir Carlo, na sabi niyo po marami pa kayong gagawin but you still here, sir, just to have this conversation po. Maraming salamat at magandang umaga. Joas, talagang ang ating guest pala, boses announcer din. Ay! Baka sa susunod kayo, dalawa na lang. Kami po ay nagagalak na nakasama namin kayo at alam namin na madami kayong matutulong, madami kayong maibabahagi sa ating mga dapat tagapakinig. Well, we would like to invite everyone. Ano po? Imbita kami kung ustedes, onde man ustedes aliara taui, taki man ustedes na Sambuanga, na Hulo, na Tawi-Tawi, at maski na Basilan. Well, welcome po kayo. At pwede din po kayo mag-invite ng inyong mga kaibigan. Kahit saan man dako sila sa mundo, pwede nila tayo mapapanood. Ang aming mga gwapong boses. Gwapong boses lang namin ni Joas. Well, sa pamamagitan po ng Facebook Live sa 1116 DXAS. Pwede din po kayo mag-send ng inyong mga comments, suggestions, and even prayer requests sa ating telephone number na sa 0916-296
Ayan, Kuya Joas, ano ba yung pag-uusapan natin? Paano Yes. ba natin isayin ang ating guest ngayon? Ayan, Kuya Carlo, very interesting yung pag-uusapan natin. Pero bago tayo dumako doon, Miss Rio, meron po ba kayong nais batiin bago tayo magsimula? Hello po, magandang umaga po. And sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin sa Facebook Live po ng DXAS 1116. And also sa mga family ko po, of course, and also sa mga friends din pong nanonood at sa mga sa mga sa bandang Mindanao po, sa Zamboanga, yung sinabi nila sir kanina, sa Davao, mga tagapakinig. So, ayan po, magandang umaga and I do hope na marami po tayong matutunan ngayong umaga po sa ating conversation po. Yes, Ma'am Rio, no, finally nakasama ka namin dahil supposedly nung nakaraan pa kaso na-postponed and ngayon kasama na po namin kayo. First question po, kumusta po kayo? Kamusta po ang buong linggo? Medyo busy po tayo buong linggo. Nakita mo yan, Sir Joash, sa ating page. So, very busy kasi nag-start na po kami ng campaign po namin sa mga iba't ibang probinsya po. So, everyday po yan, sunod-sunod po. Nung nakaraan po sa Rizal, and then doon din po kahapon sa May Laguna po, sa May Cavinti. Nakakatuwa nga po, Sir Joash, natuloy na rin po tayo ngayon. Yes, ma'am. Opo, medyo kasi nagka-cancel po tayo nakaraan dahil marami po tayong mga ganap. Ayan po. Ayan. Sige, simulan natin, Ma'am Rio, no? Dahil na pag-uusapan nga natin is all about your application na makakatulong para sa ating mga may autism, para din sa mga pamilya who handles or na merong miyembro ng ganiyang disability. Ma'am Rio, can you tell us something about it muna? Ano ba ang autism? Okay. Ang autism ay isa sa neurodiverse condition po siya. So marami po. So isa siya doon. Isa po, ang kakulangan is, yun nga po, most of them have the problem with social communication. And napaka-importante po is, isa rin po yung nagkakaroon din po sila ng mga sensory problem or sensory issues po. So, most of them are non-verbal, but through therapy, nagiging high-functioning din po sila at nagiging independent. And, Ma'am Rio, no, in addition to that, di ba meron po kayo, if I'm not mistaken, meron po kayong anak na may autism. Yes. So, paano po kaya yon? How do you handle? Actually, nung una naming nalaman, sa school po siya. Normally, gano'n naman po eh. It's the teacher po yung nakakakita ng mga red flags or signs po ng delay po ng bata. And then, yung teacher naman po, nung sinabi niya po sa akin, in-advisean niya po ako tumingin sa isang doktor para at least ma-check yung mga milestone ba niya is akma sa edad niya. So from there, yun na po, na-diagnose na po siya ng autism. And then, nag-undergo na rin po kami ng mga therapy. So mahirap po talaga kasi bilang magulang, marami pong stages ang pinagdadaanan. Katulad din po ng mga ibang magulang ngayon, dumaan po kami sa in denial stage po. Lagi po, syempre yung mga kaedaran po natin, sasabihin lang nila, delay lang yan, magsasalita lang din yan. Kasi mostly kasi doon napapansin isang sign din po is delayed po yung speech nila. And then from there sa in denial, of course, may mga struggle din po kung paano sila iaalagaan. Kasi pag nag-trigger na po yung meltdown nila, which is mas alam po natin yung tantrums or sabihin nila nagwawala and all. So, ang hirap din po talaga i-handle. So, from in denial, kapag naging na-accept na po ng mga magulang kung ano yung nangyayari sa anak nila at sa buong pamilya, na-accept nila na meron autismo yung mga anak nila, doon na po papasok yung mga intervention na pwede natin gawin para sa bata. And then from there, pagtagal, katulad ko, mag-a-advocate na rin po yung mga magulang. So, marami rin pong mga magulang na katulad ko na nag-a-advocate po about this autism. Kasi iba-iba po yung mga karanasan din po namin. Iba-iba rin po yung mga pinagdadaanan po namin.
Well, ate na lang tawag ko sa Ay, inyo. sige po. Ma'am, dito po. Dahil dito kasi sa amin, si Kuya Carlo ako at saka si Kuya Joas. Ay, Ate, sige po. paano yung kwan? Paano yung nag-umpisa, yung detection ng autism sa anak nyo? Ibig sabihin, nalaman nyo nung nag-aaral na siya? Ano yung early stage talaga? Ibig sabihin, kung yung mula ba sa pagkakaanak ng bata, malalaman na rin yan sa ngayong mga technology na meron tayo? Actually po, nung time na po yun, kasi anak ko 16 years old na po ngayon. Nung panahon po, mga 2 years old po kasi, meron di ba po, pag parents ka, excited ka po na ipasok sa school. So pinasok ko siya sa parang summer class, kasi uso po yung mga gymboree class, mga ganun po. So from there po, nasabi po nung isang teacher na meron pong delay. Nakitaan niya po na hindi pa ganun nagsasalita yung anak ko, tapos nagtitiptoe po siya. Tapos po, nag-hand flapping po. Isa din po kasi yun sa mga signs po ng autism. And normally po, makikita po natin normal na bata pag nilabas po natin sila. And then mga ilang buwan po. Pero mas makakitaan po sila pag mas lumaki na sila, makikitaan yung mga signs po. So doon na po sila masasabi na meron silang autismo. Pero po, ang makakapag-diagnose lang po nito ay mga eksperto po natin or mga doktor po. Okay, ate. Joyce, isa na lang muna. Sige po. Bali, ate, so, ano yun? Sabi ko sa inyo, na-excite ako sa ganyan. Ate, bali yung, ano yung sinabi niyo mga, yung indicators, yung mga nakikita niyong signs. Una, sinabi niyo yung delayed ang speech. Ano pa po? Yes, common po yan. Delayed po yung speech po nila. Mostly po mga sa male or sa mga lalaki po. Pag nagtitiptoe po, yung parang tiptoe po, yung sa paa po nila. Ayan, tapos minsan naman po, nagsa-side glance po, yung sa gilid po tumitingin. Wala pong focus tumingin sa inyo po. And then, marami pong signs. Tapos, and also naman din po yung nag-hand flapping po, ganyan po yung kamay po nila. So, ganyan po yung mga signs po na merong autism. Pero mas makakapagbigay po ng ang mga doktor kasi mas marami pa po silang nakikita. Meron po silang measurement po based po sa milestone po ng bata based sa age po. Okay, at least yung mga parents na gano'n, yung mga very common na nakikita nyo sa inyo na nagtitipto kung naglalakad, tapos yung walang focus ang kanyang mata, di po ba yung sabi nyo? At saka ano pa yung sabi nyo? Yung kanyang kamay, no? Naghahanap po. Opo, yun. So, at least, yun. Meron akong alam. Pwede na tumigil. Actually, sir, ang explanation po kasi doon, since na ang autism kasi is more on sensory issues po, kaya po siya nagtitiptoe, possible po na yung texture po ng sahig is ayaw niya. Or possible. Ganun po siya. Tapos kasi po, di ba, we have 5 senses po. Yung sight, yung sa hearing, ganyan. Kasi po sa kanila, it's either po more on naghahanap or nagkikrave sila for that particular sensory or kulang po sila. Like for example, yung bunso ko po, may auditory issues po siya sa tenga po. So ngayon, bulong lang po, malakas na po sa pandinig niya. Kaya po yung mga loud noises po, hindi po niya ma-bear. Kaya we give him time. Dumaan din po kami na binigyan namin siya ng ear maxer or ng headset. Noise cancellation headset po. So, ayun po. Okay. Maraming salamat po. At least meron ako, sa akin, personally, meron ako na nakukuha na agad sa inyo. And dahil yun nga po, ako ay kalimitan. Madami pong panahon sa buhay ko ay kasama ko mga bata. Minsan, ang tingin lang natin, makulit sila, hindi pa marunong magsalita. So, pero at least ngayon, nadadagdagan yung kaalaman ko. Maraming salamat po. O, ikaw naman, Kuya Joas. Okay, Ate Rio, yan, ate na lang po ang tawag namin, ate. no? Opo. Ang tanong ko naman po, sa case po ng inyong anak, ano po yung mga symptoms or signs na nakita niyo? Lahat po ba yun lumabas? Sa kanila po, sa
panganay ko, ano siya, yung tiptoe, tapos hand flapping, lumabas sa kanila yon. Tsaka yung, meron po pala yung mga words, binibilang po pala yan. Hindi po Okay. ako aware nun. So, may mga certain age po na kailangan ganitong, for example, 100 words na, or 1,000 words na yung kailangang nasasabi nila. Kasi one major din kasi is, yun nga po, delayed din po yung sa speech nila. So, yun po yung mga nakitaan ko po sa kanila. Okay. Additional question lang po, no, as a mother, paano Mm. niyo po yun halimbawa tinanggap nung finally ito na, nilabas na yung, result na yung anak niyo nga po ay may autism, paano po yung pakiramdam na yun? Actually, mixed emotion po talaga. Kasi syempre being a first time mom po, and kami po kasi ni Habi, nakabukod po kami. So kaming dalawa lang talaga. Mga parents po namin, mga nasa provinces din po. Although nag-a-advise po sila. Kaso in our family, it's first time. So, Mhm. and at that time po, wala pa pong Facebook. So Mm. wala pa pong group. Kung meron man, hindi po namin alam. So talagang magre-research for Google din. So of course, sinunod namin yung doktor. Although we have a little knowledge about it po eh. Hindi pa po aware, wala pa pong ganong ka-awareness po dito sa Pilipinas po yun. So ngayon, dumating din po talaga ako sa in denial stage. So inisip ko, baka delay lang siya. Hanggang sa nagkaroon kami ng second opinion. Ayan, na doktor. Hanggang sa nagkaroon din kami ng third opinion. Mhm. Sa third opinion, doon na kami tumigil. So, na-confirm, okay, pare-pareha sila ng diagnosis. So, malamang baka nga tama sila. So, sinunod namin yung paghanap ng occupational therapy kasi yung po yung unang binigay po ng doktor. Pero nahirapan din po kami maghanap kasi po maghihintay ka po ng slot eh. So, konti lang din po kasi sila talaga. And then, in denial, in a sense, matagal po akong kumuha ng PWD ID. Mm. Opo. Na-realize ko lang po siya kapag yung anak ko po is nagtatantrums na on public na kailangan namin na mag-ahead sa pila. So, kasi syempre pipila ka pag wala kang PWD ID, 'di ba? Sa hanapan Yes. ka. So, napaka-convenient po talaga na nung kumuha po kami bukod po sa discount po ng PWD ID. Opo, tas from there on po nung na-accept na po ng buong pamilya, mas naintindihan po namin kasi napaka-importante po ng mga magulang na mas maintindihan kung ano yung nangyayari sa mga anak po nila kasi from there po mas matutulungan po natin sila mag-thrive. So, kung mas mag-improve po sila. Kasi katulad nga po sinabi ko, katulad sabi ni Kuya Carlo, yung iba po naintindihan lang pag sinasabi kapag nagtatantrums lang, nagwawala lang or spoiled lang yung bata. Pero behind that, hindi po natin alam na meron pala itong kabalikat na sensory issues pala. Kung bakit siya ganun nagtatantrum. So, possible baka masyado siyang naiingayan. O kaya naman hindi siya komportable sa maingay na lugar or crowded na places po. So ayun po, yun na po yung stage sa ngayon po, nag-advocate na po kami. Actually, marami din pong mga magulang na katulad ko na after ma-accept, ayun po, sila na rin po yung nag-share ng mga experiences po nila sa iba't ibang mga magulang na katulad po namin. Ayan, thank you Ate Rio. Speaking of your advocacy, pag-uusapan naman natin yan dahil sa araw na ito, ang title po ng ating palatuntunan ay Embracing Autism, an application for daily living. Ayun, application. Ano kayang application to? Ako very excited akong malaman kasi nung nagkaroon tayo ate nung pag-uusap nung nakaraan, medyo nag-wonder ako, ano kaya to? So, sinearch din namin siya sa Google Play Store pero hindi ako magkikwento niyan kundi ikaw. Sige, simulan po natin. Ano nga po ba ang Bridges Autism? Tama po ba, no? Bridges Yes po. Autism application. Can you tell us something about it? Ang Bridges Autism app po, actually iba nagtatanong kung ano ba siya. Tapos naipapaisip sila kung sa mga batang autism siya. Actually, para po siya sa mga magulang or mga nag-aalaga po ng mga batang merong autismo. Pati po ang mga educator po natin, mga teacher at mga therapist po, para po sa kanila, para mas maintindihan po nila at makatulong po sa pag-aalaga po ng mga neurodiverse kids po. Actually, when you say neurodiverse, sir, hindi lang po ito about sa autism kasi napakalaki po ng spectrum po ng autism. So, merong pwedeng autism with ADHD, combined siya, and then meron naman po yung merong PSD or yung
OCD po. So ngayon po, yung app po namin, meron po siyang mga features na makakatulong po sa mga magulang. For example po, kasi ang therapy po, it's like an hour lang po in a week or twice a week lang. Pero saan po ba mas madalas magstay ang bata? Mas maraming oras, di po ba sa bahay? And then sa bahay, ano bang pinapagawa nating activity sa mga anak natin? Di ba minsan wala or binibigyan na lang natin ng iPad or cellphone. So ngayon po, naisip po namin na why not build an app po na makakatulong na yung home therapy program. So ayun po, meron pong mga activities po doon na makakatulong po sa mga magulang po na gawin po nila sa bahay. Parang it's like a follow-up therapy po sa bahay na available po yung mga materyales po. Kasi po ang gumawa po nito, hindi lang po ako, katuwang ko po yung mga experts, mga licensed therapists po. Like yung occupational therapy, speech therapy, ABA, and also SPED po, SPED teacher po. So sila po ang gumawa ng content po ng home therapy. So very po siya, useful po sa mga magulang. And kung sakali lang po naguguluhan po or mga first time parent po ang meron nito, pwede rin po sila, meron po kaming parang chat GPT po na features po sa app. So integrated po siya sa evidence-based content ng mga therapies po natin na kasama po ng AI. So very now po talaga siya. So nakakatuwa po. And kung yung mga anak po natin, meron silang therapy sa center, meron na rin po kaming ang ginawa na rin po namin ng collaboration dun sa app po, yung mga therapists nila na makikita po yung mga notes at progress po ng bata, ng mga ng mga magulang. So it's like a one app po para at least mas strengthen po at mas ma-improve po yung mga bata po na nandito po sa autism po. Okay. Well, Yes. alam ko kayo ay talagang sinabi nyo ngayon, ilan pong edad ng anak nyo ngayon? 16 na siya? Opo, 14 and 16 po. Pareho sila may autism? Opo, lalaki po. Oo. So makita mo, ibig sabihin ngayon, kumbaga sa larangan ng autism, ikaw ay may doctorate program na. And then, at saka may alam ako, pag sinabi mo yung magpupunta sa therapist, talagang mag-schedule ka, tapos napakamahal pa niyan, di po ba? Opo. Talagang malaking tulong na yung ginagawa. Yung bang pagsali dyan sa app ninyo, meron ba yung requirements? May bayad ba yan? Ano yun? Tungkol dyan natin. Magandang balita po, Kuya Carlo. Libre po ito. Libre po siyang i-download po sa Google Play at sa App Store po. St. Pio Bridges po. I-search lang po nila. Libre po ito. Kasi advokasya na rin po namin. Kasi po, tama po kayo, Kuya Carlo. Mahal nga po ang cost. Hindi na po namin gusto pang bigyan ng burden na magkaroon ng additional cost ang mga magulang po. So ngayon po, ginawa na po namin siyang libre para lahat po may access po. Kasi yun din po talaga ang gusto namin. Magkaroon po ng access sa lahat po. Para at least mas makatulong po sa kanila yung app po. Ay, alam mo talaga yan, mahal na nga yung therapy, tapos mag-aantay ka pa talaga. Opo. Hindi lang basta-basta nag-appointment ka, meron ka na kaagad slot. Minsan, it will take weeks, di po ba? Ganun po yun, ano? Tama po kayo doon. Actually, Kuya Carlo, hindi lang po weeks, minsan nga po buwan eh. Tama po kayo doon. So habang naghihintay po, pwede po, nasimula na po natin yung mga aktibidad po sa bahay. Kasi nasasayang po yung oras eh. What if kung ilang buwan pa po maghihintay, di po ba? Sa therapy po, mga ganun po, mga 1 month or so. And then naman po sa mga developmentpedia, it takes 6 months or 1 year po yung paghihintay. Grabe, no? Tagal. So, malaking tulong talaga yung ginawa ninyo. So, question, hanggang ngayon po yung mga malalaki nyong anak, ginagamit pa rin nila yung app na yan o hindi na? Yes po, ginagamit po. Actually po, Kuya Carlo, kasi dinadagdagan po namin, ina-update po namin yung app. Ang next ko pong ipapa-update is yung transition.
transition, meaning kapag nakagraduate na po siya ng high school, ano na po, vocational po ba sila or magka-college po sila? And then after nun po, yung inclusive workplace naman po. Kasi sabi ko, ginawa ko ito para sa anak ko. So syempre, kailangan sumabay. So yun po yung ano ko po sa mga content creator namin, sa mga therapist po namin. Okay, so i-next po natin yung transition. Kasi struggle din po yun, Kuya Carlo, kung papaano from academic din gagawin natin yung magiging transition nila para at least kung malaman natin ang skills po ba nila is more of the service ba or digital arts or arts po ba? Kasi may kanya-kanya po silang mga skills at talent po eh. Like yung panganay ko po, digital art po siya. Gagaling po siya sa arts and sa computer po. Wow. Okay, Joas, ikaw naman. Ako naman, Kuya Carlo, no? Wala, ang sarap na po pakinggan na sa panahon natin ngayon, may mga ganito ng application, may mga ganito ng mga tulong para sa ating mga kapwa na merong autism, mga pamilya. Kasi kung babalikan niyo po ang nakaraan, talagang parang you are, kumbaga parang wala ka, helpless, kumbaga no, hopeless. Pero ngayon, dahil sa matulad nito mga application na to, medyo kahit papaano gumagaan ang buhay, gumagaan yung journey natin. And speaking of that advocacy or that application, Ate Rio, can you i-walk through niyo po kami? Ano po ba yung Ayan. makikita namin doon sa application na yon? Ayan. So, unang-una po, kunyari po, parent po kayo, ang una nyo pong gawin is mag-sign up po para at least magkaroon ka ng login access. So, using your email po. Huwag po kayo mag-alala kasi very secure po yung app with regards sa data privacy. So, we'll be needing your consent from there. And then, after po nun, meron siyang mga features ng app. So, syempre, ang unang gusto ng parent niyan, yung therapy at home. So, yun ang pupunta nila, yung Terra Home. And then, sa Terra Home po, magkakaroon po doon ng kung ano yung goals nyo po. Kasi kung pwede rin po ang goals po natin is more of the academics o yung iba naman more of the life skills or yung pag-handle ng behavior. So from there, meron pong assessment and then i-formulate or i-generate po ng app kung ano yung program niya and activities everyday. Yun po yung sa Terra Home. Tapos meron naman po yung sinabi ko kanina is yung sa para siyang ChatGPT na AI integrated sa evidence-based na mga therapist. Kung nag-uumpisang magulang, kung may mga katanungan, kasi hindi naman po natin lahat na po-contact po yung mga specialist po or yung mga kasi busy din po sila like yung mga therapist po, 'di ba? At least dito, it's like meron tayong nako-contact na therapist na kapag nagtanong ka anong gagawin, nasasagot agad. Available yan 24/7. So, yun po, para siyang AI chat GPT. And then, meron din po yung calendar or daily track progress po na nagbibigay ng mga aktibidad po natin based dun sa therapy home program natin. And then, meron din po yung habits. Ayan, yung importante po ito, lalo na po sa mga autismo kasi more of a schedule sila at routine. So, kung ano po yung mga gusto nating i-build na mga good habits from them, makakatulong po ito. And kung may i-remove po tayong habits, makakatulong din po siya doon po sa isang feature ng app. And meron din po ito na, kunyari yung kaibigan nyo po, may mga signs or red flags, meron din po siyang Deb AI na pwede pong i-check kung nagmamanifest na ba na meron na ba siyang autism or red flags. Mag-a-advise po si app, i-check po niya. So, yung pinaka-importante po is yung Progress Hub po kasi ito po yung integrated sa therapist. Makikita nyo po dito yung mga notes ng mga therapist nyo, kung ano yung ginawa nila sa center, and then mag-generate po si app po ng summary report na yung therapy home program mo and also kung ano yung ginawa mo sa therapist para at least ma-monitor, ma-check natin kung ano na yung progress ng anak natin, ano na yung skills. Kasi to be honest, Kuya Joash, there are times po talaga na mapapaisip ang mga magulang na nag-i-improve ba yung anak ko? Parang di naman nag-i-improve. Actually, we tried din before na everyday kasi anuhan namin ng therapy. Pero kung everyday nga nag-i-improve, everyday nga nagte-therapy yung anak mo, pero kung sa bahay is tumatambay lang siya, naboboard din siya, walang follow-up program or activities, so hindi rin talaga mag-thrive yung bata. So, ayun po.
Ayan. Actually, medyo curious lang po ako, no? Kasi sabi doon sa iyong introduction ko, no? Driving the future where every child can thrive. Ang tanong Mhm. ko po, ano po ba yung mga activities na makikita doon sa application? Na Actually, curious lang ako. opo, marami po siya. Like for example, para kasi importante po yung sa kunyari sa sensory, yung mga deep pressure work kasi needed po yun lalo na po kung sa proprioceptive or vestibular yung needed po nila na sensory. So for example po, meron po kaming ginawa kasi wala po kaming trampoline sa bahay. So nag-aakyat baba sa hagdan na may backpack po, na may pabigat. So isa rin Okay. po 'yon. And then meron din po kaming kasi po normally yung mga hands po ng mga bata kaya hindi po sila nakakapagsulat kasi yung fine motors po nila at yung bones po nila malambot pa po siya. So needed po i-practice. So ngayon po yung mga clay na available which is sa school ganun din naman po ginagawa or yung mga puzzle, yung mga nuts and bolts na ginagawa, pwedeng-pwede po siyang gawin sa bahay. Tapos gumagawa din po kami ng meron din po doon ng mga activities na para siyang obstacle, na Mm. parang may puzzle sa kabilang side. And then, meron kaming pinggan na lalagyan namin ng pabigat ng mga kung ano, tapos bubuhatin niya, tapos bubuuin niya yung puzzle sa kabilang side, and ganun din po sa kabilang side. So, marami pong nata-target po na mga sensory skills for that one. Which is ganun din naman ginagawa sa therapy center, pero sa bahay, mas maganda meron po tayong follow-up. Okay. So, ibig sabihin, Ate Rio, grabe din pala yung iyong pasensya, no? Yung iyong effort. Kasi 'di ba parang I don't know how to really explain it or describe, pero yung iyong pasensya, yung effort mo para mag-improvise din or sundin. So talagang tama nga ang sabi nila na yung sacrificial love ng mga magulang hindi kayang bayaran, hindi kayang palitan, lalo na kung nasa ganito kang sitwasyon. Also, Ate Rio, gusto ko lang din itanong, yung sa application po na ginawa ninyo, can you tell us something about the struggles? Kasi medyo puro positive yung ating Mm. pinag-uusapan. Gusto lang din namin malaman na ano din ba yung mga pinagdaanan ng grupo para mabuo yung Ay. ganitong application? Opo, actually marami po 'yan kasi siyempre, I'm a parent also and of course, I want to invite yung expert po para mag-join sa grupo. So, iyon din po, challenge din yun kasi kailangan po namin na with one mission, kung ano yung mission namin na advocacy po namin, kailangan align po. Yung makatulong Mhm. po sa iba. So, from there, struggle na po kami kung sino yung mag-fill in sa mga expert po namin. And I'm very lucky po to have those kasi ang requirement ko lang at that time is license. Pero binigyan ako ni God ng ang gagaling po ng mga experts po natin. So, yung isa nga po, ABA trainer po siya. Hindi ko Mm. alam after na nag-join siya. And then isa nga po is top 2 board passer po. And Wow. she was a UP professor po ng mga OT po and MA sa Korea. And then yung Wow. SPED namin is mastered and author po. So nakakatuwa po na talagang in time nabigay ni God kung ano yung mga right people with you and with Mm. our developers as well. And of course, ang challenge is bukod din po sa mga tao. So syempre we are a startup po. So syempre yung mga funding din po namin. And we are glad po may mga tumutulong din po, may mga companies din po na tumutulong and nag-i-invite din po kami ng mga companies din po na tumulong with us with our advocacy and our campaign kasi we are giving this for free sa mga Mhm. users po. Syempre po meron din po kaming need na i-maintain para po sa app. So from there, inibitahan po namin yung mga companies po na this can be help us sir na para at least this can be one of your project or program na makatulong, join us po sa Bridges po na makatulong sa mga kababayan po natin. Okay. Anyway, sige, Kuya Carlo, may nais po ba kayong itanong? Dahil ako kasi ay isa din akong parent and merong ng panahon ang sabi nila yung mga kakilala ko, yung pag meron kang ganyan sa pamilya parang pangmayaman na challenge yan. Dahil di ba yung kapag yung ordinaryong maralitang Pilipino, nandyan lang yan sa bahay, wala nang ginagawa. Pero ako, saludo ako sa inyo, ginawa nyo, ginapang nyo talaga, pinagtrabahuan nyo ng gusto para dyan. Parang nag-homeschool na rin yung mga anak nyo, ano po?
Actually, kuya, after pandemic, nag-homeschool po kami. So, Opo, doon ko po nakitaan, nakitaan din po na improvement mga bata. And also, Kuya Carlo, ngayon po wala na pong wala na pong type. Lahat po, meron po tayong makikitaan na merong anak po na autism. Siguro po yung iba may impression kung bakit mayayaman po. Siguro po kasi talagang nag-hard work po sila talaga. Na, hindi lang po double time. Siguro mga triple o fourth po or fifth po para at least maibigay nila yung needs po sa mga anak po nila. Kasi they know po na mga anak is kailangan ng assistance din po talaga. Kaya saludo po ako sa ginagawa ninyo. Yun lang. O Joas, balik na sa'yo. Yes, Kuya Carlo. Ako, Ate Rio, marami pa akong gustong malaman about the application kasi parang very interesting at alam kong makakatulong talaga to sa mga tagapakinig natin na baka sakali ay may kakilala silang may autism. Ngayon, napag-usapan natin yung buong application. Ngayon naman, gusto lang namin ulit imbitahin mo muna yung mga tagapakinig natin na kung gusto nila, i-download nila, i-try nila yung application para lang maalala nila, baka nakalimutan na nila kung anong app nga yun. Ayan, salamat Kuya Joash. Ayun po, inibitahan ko po yung mga tagapakinig po natin at tagapanood po na i-download nyo po ang St. Pio Bridges sa Google Play at sa App Store po. Again, St. Pio Bridges. And pwede po kayo mag-follow sa page po namin, Bridges Autism App po. Kung may mga katanungan po kayo or gusto niyo po mag-participate as a user tester po. Sobrang grateful po kami to receive feedback para mas ma-improve pa po yung app po namin. So again, St. Pio Bridges po, you can search po. Okay, thank you Ate Rio. Ngayon naman, gusto namin malaman, kumusta naman po ang mga feedback ng mga users? May makakilala po kayong gumamit na niyan. Ano po ang sabi nila, nakatulong daw ba sa kanilang anak, kapatid, apo? Ano po ba ang mga kwento? Ayan. Kwentong Bridges application. Yan. Ayan, nakakatuwa po Kuya Joash. Actually po, positive naman po yung nila, yung feedback nila. Kasi bago nga po, like for example, yung campaign namin nung Monday po sa Rizal, talagang nag-iiyakan po kami. Kasi nagpapasalamat sila na meron palang app na ganito na magagamit po nila. Kasi they been through a lot. Even us po, Kuya Joash, na hindi rin po talaga continuous yung therapy namin. In and out po kami. And syempre po may mga waitlist po sa slot. So na parang nag-aagawan kayo sa slot from there eh. And syempre hindi namin mamiti kasi dalawa yung sa amin and ang mahal din po talaga. And ito po, ayun nga po na nakakatuwa kasi mainit po yung pagtanggap po ng mga magulang po at saka yung mga therapist po na at least magkakaroon na po ng collaboration between the parents po at saka yung mga experts na makikita nila na may isa pa palang platform na katulad nito na monitor po kung yung progress po ng bata. So ayun po, may natuwa sila kasi talagang pambahay po. Tulad nga sinabi ko kung ano yung mga materyales sa bahay, magagamit po nila sa therapy po ng mga anak nila. At yung iba naman po, natututo po sila. Kasi yun naman din po yung goal ko po, mas tulungan yung mga magulang na matuto sila about kung ano yung nangyayari sa anak nila. Kasi kung alam nila, mas maiintindihan nila kung bakit. Di po ba? So, ayun po. Kuya Joash. Okay. Ito naman Ate Rio, no? Na-mention, actually nakita ko rin yung mga post mo sa Facebook. Kamusta naman ang ating pag-a-advocate sa iba't ibang lugar? Kasi nakaraan nasa Laguna po kayo. Tapos alam ko kayo ni Ate Nika, marami rin kayong mga ganap sa buhay. So kamusta po ba ang ating advokasya? Ayan, actually sa Monday magkasama na naman kami ni ni Miss Veronica. So anyway, Kuya Joash, nakakatuwa po kasi po next week naman po Bataan and Naga po kami and then Palawan po. So very heartwarming kasi po yung welcome po ng mga magulang pag narinig po nila yung advokasya kasi magulang din po ako. So yung understanding po, parehas pala kami ng pinagdadaanan. So, ayun po, mag-share na po sila na experiences po nila. And then from there, minsan nga po nag-iiyakan po kami. Siguro yung pinaka-main ko, magdala na ako ng tissue palagi. so, ganun po ang nangyayari po. And then we learn to each other's experiences po. We share. Kasi hindi ko naman sasabihin na
ito ang tama. Kasi iba-iba po yan eh. Hindi po siya one size fits all. So it is tailor fit, kaya po gumamit kami ng AI to personalize po yung sa app. So nakakatuwa po, mainit yung pagtanggap po nila. At yung iba po nag-i-invite na rin po. At yung mga parents po nakakatuwa, Kuya Joash, Kuya Carlo, kasi sila din po mismo, iba po talaga mag-advocate ang mga parents po. Kasi po yung yung sa ano po namin, yung community leader po namin, si Miss Jaya, isa din po siyang parent po na may autismo. Yun din po yung gusto namin dito po sa Bridges Autism App, na magbigyan din po ng trabaho po yung mga magulang na merong anak na merong autismo po. So, tingnan po natin sa future po, maybe po dyan po sa may bandang Mindanao area, nandyan po kami, makapag-campaign and makapag-hire din po ng mga magulang na merong anak na autismo po. Wow, isang karangalan dito yan sa amin. I remember a friend. Ganun din yung pinag-usapan natin na mag-schedule sa therapist, plus at the same time yung the expenses. Okay na yung expenses, nakakapag-ipon. Pero yung frequency para makadalaw, para magkaroon lang ng isang pagkakataon, pahirapan. Tapos, yun nga po, kaya malaking bagay na yan. Kaya gusto na natin ipaalam sa ating mga tagapakinig na kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS at ito po yung programang May Kasama Ka. Hindi kayo nag-iisa. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at miyembro po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit donor-based radio station. Dahil din po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo. Katulad po nitong programa na ito. At gusto namin makipag-tie up sa inyo. Kung kayo po ay gusto nyo po maging partner ng ating himpilan, pwede po kayo mag-scan ng ating mga QR code para sa ating GCash at bank account. Maraming salamat po sa inyong mga donasyon. At kung kayo po ay nakapag-donate, please let us know. Mag-message kayo sa amin para ma-acknowledge namin ang inyong mga donasyon. Daghan salamat mga kaigsuunan. Muchas gracias con ustedes todo. Kuya Joas, ikaw na ulit. Yes, thank you Kuya Carlo. Ate Rio, dahil medyo ilang minuto na lamang ang natitira sa atin at marami pa kaming gustong itanong, marami pa tayong nais pag-usapan. Sana may part 2 kung sakaling libre ang schedule at na taon, sana makasama namin kayo. Pero bago tayo magtapos, may mga katanungan lamang po kami sa inyo. Dahil napag-usapan natin yung application na to, yung autism, ang tanong ko po sa inyo, Ate Rio, ay sabi niyo po, driving the future where every child can thrive. Gusto ko po yon. Nung sinend niyo sa akin yon, yung inyong pong bio note, I really like it. Parang sabi ko, this is the time. Kumbaga, magulo ang nangyayari sa paligid, pero salamat dahil merong katulad natin, katulad niyo po na nagnanais na magandang kinabukasan para sa ating next generation. Ngayon, Ate Rio, ang tanong ko po ay, bilang isang advocate, ano pa ba ang inyong pinapangarap? Actually, ang pangarap ko talaga, magkaroon ng sense of purpose yung anak ko, na sana kung anong gusto niyang gawin. Kasi ngayon nakikitaan ko magaling siya sa digital art, and then yung isa naman sa craft. Kung magpupush siya at mabibigyan po ng pagkakataon, magiging open na po lahat yung mga iba't ibang companies po sa Pilipinas, yung inclusive workplace po. At least mabigyan ng pagkakataon ng anak ko, who knows, maging isang empleyado or isang entrepreneur. Na from there, wala nang worries bilang magulang. Kasi ang worries ko po, katulad din po ng mga co-parents din pong tagapakinig na may mga anak na autism, is paano kung kami nawala na? Sinong mag-aasikaso sa kanila? Kaya pinupush namin yung app na matulungan yung mga bata na maging independent, magkaroon ng skills para at least kapag dumating yung time na yon, we are confident na kaya nila maging independent, kaya nila maging mag-isa. At kung ang paligid is open sa opportunity na yung inclusive workplace nga po sinasabi ko, at aware na may mga tao na hindi na sila judgmental. So, at least from there, meron na po kaming peace.
Tama po yun, no? That we are all aiming for an Yes. inclusive community, society. Sana buong Pilipinas maging inclusive na balang araw, no, Ate Rio, para Yes. yung mga worries din po ng mga magulang, tama po yan eh, yung pinoproblema, inaalala ng mga magulang, paano ang anak nila kung sakaling mawala na sila. Pero dahil sa tulong ng application na ito ay isa sa mga step, no? One step towards an inclusive community. And Ate Rio, ito naman, the second question na gusto ko pong itanong sa inyo ay, bilang isang ina, ano po ba ang maipapayo nyo sa mga kapwa ninyo na magulang na dumadaan at dadaan o patuloy na dumadaan sa ganitong sitwasyon? Ayan, medyo baka kailangan ko ng tissue dito. Actually, unang-una kapit lang po tayo kay God kasi hindi niya to binigay ng basta-basta lang. So, there's a reason and there's a mission for you to do kung bakit ganun. And to be honest ako, parang I learned unconditional love with my kids po. And from there, I'm doing the mission of advocating to spread awareness and to help other parents who have the same shoes like us po. So, and also, of course, sabi nga ni Kuya Carlo kanina, maging patience po talaga. Kasi at least appreciate ko ano yung mga little milestone or achievement po nila. Kasi may mga own time frame po sila eh. So, kasi may stress lang tayo pag masyado tayong mataas sa expectation, di po ba? So ngayon, appreciate yung mga little things kasi from there, it's getting there po, mag-i-improve din naman po sila. And let's be open mind kasi baka naman po yung pinipilit natin na expectation o yung skill sa mga bata, hindi naman pala yun yung skill niya. So let's observe po kung ano yung kung saan siya mag-excel. Then from there, yung pagtulungan natin and help them para at least yun yung magiging forte po ng mga anak po natin. So ayun po. Pero Thank ito you, ako, Ate meron Rio. pa ako isang tanong Yes, sa'yo, sige ate. Kuya Carlo. Paano kung darating ang panahon, sasabihin ng inyong anak, Mami, I'm in love. Oh, gusto ko po yan, Kuya Carlo. Pero, syempre, kinakabahan ako. Kasi, just to be honest, Kuya Carlo, may nagsabi rin sa akin na therapist. And yun lang naisip ko. Kasi being a parent, minsan may time na naisip ko lang mag-therapy sa school yung mga bata. Hindi ko naisip na yung sa teens niya, yung teens age niya na parang sinabi nga sa akin ng Mami, ano ka ba, like the other kids or neurotypical, dumarating din sila sa ganyan, nagkaka-crush din sila, dumarating din sa poverty period. So, ganun talaga, sabi niya ganun. And ako nga natutuwa ako eh. Actually, Kuya Carlo, kung dumating yung time na yun, I'll be able to explain kung ano about to expect. Kasi syempre, it's a feeling po na bago sa kanya. Pero I'm really very much excited po talaga sa ganyan. And to other parent po, maging ganun po tayo kasi acknowledge po natin kung ano yung feelings po nila. Kasi one thing po na challenge din po sa kanila is to express their feelings. Ayun po. Na-excite ako, Kuya Carlo, sa ano na yan. Si Kuya Carlo, laging may love na yan. Laging may love topic or question po yan. But, eto Ate Rio, I think last question ko na muna. Kasi sana, balang araw magkasama tayo ulit. Yes. Kumusta naman po? Brief, kumbaga description lang. Kumusta po ang inyong mga anak ngayon? Actually, they are okay. They are enjoying kung ano yung meron ngayon kasi kasama sila sa campaign. And for our family also, okay po. Kasi mas maganda po siya kasi ngayon we're doing it as a family together, advocating po with regards dito po sa mission namin sa Bridges Autism Up. And natutuwa sila kasi they be able to meet different people. And one thing po din po, nag-i-improve yung social skills po nila. So, parang it's like hitting two birds in one stone. Parang yes. Okay. Hangad namin, Ate Rio, na maging okay palalo ang inyong mga anak, na maging productive pa sila, at maging ehemplo sila, maging inspirasyon sa mga taong nakikinig, nakakakita sa kanila, at nakakasama sila. And ngayon, Ate Rio, we will allow you na ulit to invite our listeners na mag-download, makibahagi, makiisa sa advokasiyang ito.
Alright. Thank you, Kuya Joash. Again po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayon, pwede nyo na pong i-download yung St. Pio Bridges po sa Google Play and App Store. Again, St. Pio Bridges. And then, follow nyo po kami sa page, sa Bridges Autism App. Kung meron po kayong mga questions, kung gusto nyo po makipag-collaborate, partner, or maging user tester po, mag-message lang po kayo doon po sa page po namin. Ayan po. Ayan, maraming salamat Ate Rio. Kuya Carlo, may nais po ba kayo idagdag? Hindi ako kay Ate Ria, Ate Ria, maraming salamat po dahil kasama namin kayo. On our end naman, dito sa ating programang May Kasama Ka, bukas ang aming himpilan po para palagi naming makasama kayo. Sana darating ang panahon, 3 na tayo dito sa ating pag-aangkor ng programang ito. And again, maraming salamat dahil nagtatagalog kayo. Pero kung meron kayong ibang dialect na pwede nyong isalita dito, okay lang din yun dahil kung marunong kayo mag-German, di mag-German kayo para yung mga tagapakinig natin sa ibang bansa. Pero again, ate, yung maraming salamat po. Isa pong karangalan na makasama namin kayo at makapiling namin kayo. At alam namin na madaming mga parents. Actually, ngayon, gusto ko na itong i-forward yung mga itong programa natin sa mga kakilala kong parents dito sa Zamboanga na meron silang anak na katulad ng anak ninyo. So, thank you very much. It's indeed a privilege for us to have you in our program. Good, Joas. Okay, Ate Ria, bago tayo tuluyang magtapos, nais po namin kayong imbitahan. Pakidugtungan lamang po ito. #MayKasamaKa. May kasama ka at ang Bridges ay nandyan palagi sa inyo na tumutulong at nagbibigay pag-asa sa mga magulang na katulad ko na may anak na autism. Okay, maraming salamat po Ate Rio. Nakasama natin ang visionary founder and CEO ng St. Pio Innovation Corporation. Isa sa mga lumikha ng Bridges Autism Application. Yan po si Ma'am Rio Pomer. Kuya Carlo, back to you. Well, ito naman po si Kuya Carlo. Ako po ay nagpapasalamat po tayo sa ating mga technicians na sila po gumawa ng paraan para lumabas tayo sa ang ating mga mukha. Well, sina Kuya Roland Alfonso and Romel Paulino. Antabayanan niyo po ang susunod na programa, yung Family Matters Saturday edition. Ate Rio, sana makilala niyo rin yung aming kasama doon, si Ate Dang. Dahil after this program natin ay Family Matters na yung pinag-usapan naman nila ng Saturday edition, yung mga pamilya na katulad mo na may mga challenges sa kanilang mga anak. So, antabayanan niyo po yon pagkatapos po ng programa natin. And ito nga po si Kuya Carlo na patuloy nagpapaalala sa inyong lahat, katan kaniyo mga kabsat, mga kapatid, na ang buhay natin mahaba, puno pa to ng challenges. Kaya lang, kayang-kaya natin ito dahil may kasama ka. Joas, ikaw! Muli maraming salamat sa lahat ng mga nakasama sa araw na ito. Ako nga po pala si Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpayan ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan. Ikaw pa hanggang sa susunod na Sabado. Salamat, Ate Rio. Salamat, kaibigan. Ate Rio, ikaw naman, magsabi ka lang yung ending message. At para po sa mga magulang na katulad ko na may mga anak na autismo po, wag po kayong mawawalan ng pag-asa dahil sa Bridges Autism App, may kasama ka. Yeah. Maraming salamat po. Happy weekend everyone. God bless you. Bye-bye.
napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.